So what is up guys? For today's video, mag-unbox tayo ng ating bagong case. ITX case again. So, ano pa hinihintay natin? Intro! Pasok! So what is up guys? Welcome back to our channel. For today's video, we're gonna unbox this ITX case, no? From China pa. Order pa natin to nung July pa. Ngayon lang dumating, August na. Let's go unbox. Let's check. So papakita ko sa inyo yung picture niya o yung link niya sa Shopee. Bali sa Shopee ko to binili. And naganda na ako kasi mukhang ano naman siya, matino. So sana maayos siya, no? May pinagpipila kasi ako guys, no? Kung yung Deepcool CH160 or iba pang ITX case, no? Sa Shopee kasi madaming pagpipilian na ITX case guys. So ayun, napansin ko lang sa Shopee, madami kang pagpipilian dun. Legit, sobrang dami. Kaya tinesting ko bumili din. Tsaka mura pa, mas mura sa Shopee yung mga ITX case nila. Tsaka yung ibang ITX case dun, wala sa Lazada. Yeah, so ayan siya. Labasan natin. So ito siya guys. Bigat pero ano naman. Ano ba ito? Mali ako. Ganito pala siya guys. Ayan. Mali ako ng orientation. So okay, may ano dito. So ayan, meron siyang may Type-C, power button, audio, and USB. So ito yung side niya. Dito nabubuksan, alam ko eh. So maganda yung pagkakagawa niya, no? Ito, natatanggal ata to yung likod. Not so sure, pero yeah. So meron siyang triple slot na GPU. Nice. And ayan, meron siyang connector sa PSU natin. And then ito yung acrylic niya. So maganda. Okay siya. Let's see inside. Then ito yung connector sa PSU kasi dito siya kinakabit. So I think ito yung hold ang hawak, tapos yung mga paa niya. Tapos ito mga paa. Then mga screws. Ito. So may separate na tornilyo, I think, para sa sa holder to. So yan. Sa loob. So ito siya sa loob guys. Dito yung kabitan ng PSU. Ayan. Then ito, lagayan ng SSD. Same rin dito sa may gilid. Ayan, dyan. Ito, lagayan ng mga 2.5 na hard drive. So, first, kabitan muna natin yung holder.
Ayan. Uy, madumi yung loob. Madumi nga. May dumi yung loob, guys. Inisan na lang natin yan mamaya. So, ayan. Ito yung tsura niya. So, mamaya, ilipat na natin yung so, pakita ko na rin yung ibang ito. Dito yung mga paa din, screws. Ayan. Kabit lang natin yan mamaya. So guys, ito yung case ko before and this our new case. So rebuilding time. So this is plain D21 Pro and ito naman ay yung nabili ko sa Shopee. No? Nakalimutan ko yung name pero I'll check it later, no. Side to side. Check natin. Mas malapad tong bago natin. And mas maliit siya ng konti, no, sa plain D21 Pro. Ayan. And then sa internals naman itong plain D21 Pro is naka-sandwich style kasi siya, guys. Ayan. What you mean sandwich style, boss? Sandwich style is yung nandito yung CPU and then nandito sa kabila yung GPU. Then ginagamitan siya ng riser cable. So, ito yung riser cable. So, kung bibili ka sa shop na itong plain D21 Pro, is meron na siyang riser cable or GPU riser. So, separate yun. Ayan. So, ayan yung itsura niya. So, pag sa CPU, ayan siya. Pwede siya lagyan ng fan sa taas. Dalawang 92mm or 90mm. So, and then, ito yung bago natin, no? So, nagustuhan ko siya kasi para lang siyang normal na case ng computer, no? So, ayan. Meron siyang fan. Pwede natin siyang lagyan ng fan. I think 90mm, 92mm. Meron rin siyang 3-slot GPU, normal na I/O. Ito yung harap. Yeah. Meron siyang exhaust. Kasi yung harap niya is doon nilalagay yung PSU, guys, doon banda sa harap. Ito naman yung side panel din. So let's go. Let's rebuild this thing. So, ito na yung case natin, no. Ito, tinanggal ko yung USB Type-C tsaka yung USB 3.0 kasi di gumagana. And then, check natin yung loob. Malupit lang dito yung acrylic niya kasi hindi clear, eh. Yun lang ang pangit, eh. Mas madali lang ibalik din tong takip. Kaya, maisip. Kahit ako yung itsura niya sa loob nung binago ko na yung orientation. Kasi yung una, orientation nito,
Yung fan ng PSU nakatapat sa CPU. Yan, di mas malinis tignan. Ayun na. Hindi na nakatapat yung fan ng PSU.